Welcome back mga kababayan sa aking YouTube channel. At yan nga ay pabalik na ako ng South Korea. Magtatrabaho na ulit. Mahirap nito yung pabalik. Pag pauwi masaya pa eh. Magawa ganun talaga. Kailangan maghanap buhay. Pwede pala bumili dito ng chicharon. Sabi ni kanina ng babae nung binilang ko ng chicharon, pwede naman daw dito sa loob bumilang chicharon. Pero yung bago ka mag check in ng sa immigration ay bawal. Ewan ko. Overtime pa pagdating ko dito. Wala pang tulog. Na-late nga ako kanina, nasirmonan ako ni boss. May kasalanan yung eroplano. Nakalagay sa plane ticket ko 7:55 kami dadating ng Incheon Airport. Aba, 8:55 na kami nakalapag sa Incheon Airport. Di na late na ako. Sabi ko sa boss ko, malilate ako pero siguro mga kalahating oras lang kasi 8:30 naman yung pasok namin. Wala ganun nangyari. Ganun talaga. Kasi sa pagdating sa mga eroplano yung kasing eroplano sinakyan ko ganun talaga yun. Minsan nadidelay ang flight. At yun, nasermonan. Okay lang yun. Kasalanan mo naman At to, overtime na naman. Ay tambak na naman yung gawa. Kaya nga hindi pwedeng kailangan laging may pasok. Pag holiday, kahit walang pasok dumadating yung mga repair. Kaya tumatambak pag yung nawala ang isang Pinoy. Kaya kailangan talaga dalawang Pinoy na tauhan ng amo ko. Dumating ako sa company kanina alas 10 na. Late na ako ng 1.5 oras. Pero okay lang naman yun kasi lang yun, panandali ang panandali ang inis lang ng amo ko. At sinabihan nga ako na pag sa susunod daw na magbakasyon ako, pag na-late ako ulit hindi na raw niya ako pagbabakasyonin. Biro lang naman yun. Mabait naman yung amo ko na yun. At nandito na ako ulit sa lugar kung saan isasalpak ang GPS. Ganito talaga buhay. Hanggat may pagkakataon, overtime ng overtime. Pag nawala ang overtime, di wala ng overtime. Tirahin na yan. May mga kababayan tayo na gustong magpa-shoutout. Tingnan nyo na lang sa screen. At doon sa mga ibang nagpapa-shoutout, yung iba ay nakalimutan ko na. Gawa nang nabisi ako nitong mga nakaraang araw at ako ngayon nagbakasyon sa Pilipinas. Yung iba ay nakalimutan ko. Yung iba daw Koreano dito ay ayaw nang kumuha ng Pinoy. Meron naman talagang mga Koreano dito na hindi kumukuha ng Pinoy. Ganun talaga yun. May mga Koreano na ayaw ng Pinoy, pero mas maraming Koreano ang gusto ang Pinoy kasi kilala na nila ang ugali ng mga Pinoy. Kaya huwag kayong basta-basta maniniwala dyan sa mga nagsasabi ng kesyo yung amo daw nila kukuha dapat ng Pinoy. Wala na raw natitira sa roster ng pamimilihan ng mga Pinoy, kaya ibang lahi na lang yung kinukuha. Siguro yung amo nyo ayaw nang kumuha ng Pinoy kasi nga ang sabi niya siya lang daw mag-isa na Pinoy dun sa company ng amo niya. Tapos parang yung ibang kasama niyang mga trabahador ng amo niya mga mga ibang lahi daw. Siguro ayaw nang kumuha ng Pinoy ng amo niya. Ganun lang talaga yun kasi hindi naman talaga pare-pareho ang mga Koreano. Iba-ibang gusto yan. At tinanong nga ako kanina nung boss ko kung kaya ko pa raw mag-overtime. Sabi ko kaya ko pa naman. At hindi nga ako halos nakatulog sa eroplano at wala talaga halos tulog. Siguro mga 1 oras lang yung tulog ko. Pagdating ko dito sa company ng amo ko diretso trabaho na ako. At pinagpapahinga nga nila ako. Sabi ko hindi na akong papahinga, diretso na. Hindi naman masyadong pagod sa trabaho Siguro kung
buhatan ng trabaho ay maaaring hindi ako pumasok, pero magaan lang naman yung trabaho ko dito, kaya kayang kaya naman. At mamaya matatapos yung recording ng GPS siguro mga 9:30, diretso tulog na lang. At alam mo naman tayo mga Pinoy, lamang talaga tayo sa ibang lahi. Kaya nga maraming Koreano dito ang kumukuha ng mga Pinoy dahil alam nila na mas talented ng mga Pinoy kaysa sa ibang lahi. Yan lang muna sa ngayon mga kabayan. Maraming salamat sa panonood. Bye bye.